worship Him. Sing, whoa, whoa, whoa. We say, whoa, whoa. He's coming. He's coming on the clouds. Kings and kingdoms will bow down. And every chain will break.
save and deliver us. We put our hope in your name, Jesus. Say blessing, blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. And our God is mighty, and our God is mighty and marvelous. We put our trust in your name, Jesus. Nothing to fear, there's nothing to fear. You are here with us. We put our hope in your name, Jesus. We sing blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Hallelujah, hallelujah, God reigns. Steadfast, unmovable, nothing's impossible, 'cause our God reigns. Oh, 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 oh. We say hallelujah, hallelujah, our God reigns. Hallelujah, hallelujah. Sing it out loud. Our God is in control. Steadfast, unmovable, nothing's impossible. 'Cause our God reigns forever. Our God is in control. Steadfast, unmovable, nothing's impossible. 'Cause our God reigns Hallelujah. Yes, Jesus, you reign in our lives. You are alive, Lord. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat
Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Sabay-sabay natin awit. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Napakasarap makuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap makuri sa kanlungan mo.
Sa krus, nahanap ang kapatawaran. Pag-ibig mo di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. The house of God is a house of prayer, and we can bring all our petitions to Him and our thanksgiving. At ngayong araw po na ito, ngayong umaga, we will ask the Lord to protect our loved ones, our friends. Sa dami po ng mga balita tungkol sa aksidente, no? Sometimes these things will give us fear, but do not be afraid because the Lord is able to protect us. May mga plano ka na biyahe, may pupuntahan, or mga naiisip po tayong magandang plano ngayong taon na to na gawin with our friends and loved ones. Do not fear because the Lord is able to protect us. He is able to guide us. Amen? At hingi din po tayo sa Panginoon na bigyan niya ng mahabang buhay ang ating mga mahal sa buhay, ang bawat isa sa atin, at ang mga mabubuting pinuno sa ating bansa ay bigyan niya rin po ng tulong at mahabang buhay. Let me read our prayer passage in Psalm 61. Sa ASND, sabi po dito, O Diyos, pakinggan niyo ang aking panawagan, dinggin niyo ang aking dalangin. Mula sa dulo ng mundo, tumatawag ako sa inyo dahil nawalan na ako ng pag-asa. Dalhin niyo ako sa lugar na ligtas sa panganib dahil kayo ang aking kanlungan. Ang Panginoon po ay makapangyarihan, kaya niya po tayong dalhin sa lugar na walang panganib. Diniling po ito ni David dahil alam niya na kaya po siyang protektahan at kayang ipagkaloob ito ng Panginoon. Kaya ngayong umaga, sasabihin natin, Lord, dalhin niyo kami sa lugar na walang panganib. Lord, ingatan niyo ang aking mga anak, ang aking mga apo, ang aking kaibigan, mga kamag-anak sa ibang lugar. Verse 3, sabi niya, tulad kayo ng isang toreng matibay na pananggalang laban sa kaaway. Hayaan niyo akong tumira sa inyong templo magpakailanman at ingatan niyo ako tulad ng manok na nag-iingat ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Napakagandang panalangin din po ito para sa ating sarili na Lord, ingatan niyo po ako. Ano yung sabi niya? Tulad ng manok na nag-iingat ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Nakakita na po ba kayo ng inahing manok na maraming sisiw sa kanyang pakpak? Sa mga hindi pa, alam nyo, sa mga bata, no? Kapag ang sisiw nasa ilalim ng pakpak ng manok, huwag mong lalapitan yung nanay na yon. Why? Nasa fighting mode yun. Talagang lalaban yun at tutukain ka ng masakit na masakit. Natuka na po ba kayo ng inahing manok? Ano? Kaya yung mga moms, pag nagkakaanak layata, lalong tumatapang. Amen. Asan yung mga moms dito? Happy Mother's Day. Palapahan nga po natin sila. Alright? So kung mas maraming anak, mas matapang po kayo. Okay? Nakadalawang anak kayo, mas tumapang po kayo. Nakatatlo. Di po ba? So I guess, yes, I believe ang mga kababaihan po ay, yes, may tapang na mula sa Panginoon, pero tumatapang pa nung nagkaanak. Pero kapag nagkaapo daw po yata, lalong bumabait. Amen. Okay, so tuloy po natin. Ang gandang panalangin, tulad ng inahing manok. Lord, itago niyo ako sa inyong pakpak. Verse 5, dahil napakinggan niyo, O Diyos, ang aking mga pangako at binigyan niyo ako ng mga bagay na ibinibigay niyo sa mga may takot sa inyo. Wow. Ang Lord nakikinig sa ating mga panalangin at may mga binibigay po siyang mabubuting bagay sa mga may takot sa Kanya. Ano po yung mga mabubuting bagay na recently na-enjoy niyo po? Pagpasalamat natin sa Panginoon. Na-enjoy niyo po ba ang inyong tahanan? Ang inyong higaan? Ang inyong hapagkainan, kasama ang inyong mga mahal sa buhay, na kumain kayo ng tinola, kumain kayo ng cake, nag-coffee kayo, nag-tsaa, ano pa? Kumain kayo ng sinangag na merong egg and pritong tuyo at saka talong. Di ba? Ang sarap po nun. Na-enjoy nyo po ba mga bagay na ito? Magpasalamat tayo sa Panginoon. Na-enjoy nyo ba mga kasama nyo sa bahay?
Diba? Na-enjoy nyo po ba ang inyong trabaho? Yung break time kasama ang katrabaho? These are good things. Na-enjoy po ba natin ang ministry? Ha? Sabi niya, binigyan nyo ako ng mga bagay na binibigay nyo sa mga may takot sa inyo. Na-enjoy nyo po ba yung recent travel ninyo? Ha? Na-enjoy nyo ba yung pagpunta nyo ng mall at kumain kayo ng ice cream kasama ang inyong pamilya, nabilhan nyo ng sapatos ang inyong mga anak? Or na-treat nyo ng halo-halo ang inyong lolo't lola? These are good things. Ipagpasalamat natin sa Panginoon. Ano pa? Verse 6. Ano pang hiniling dito ni David? Sabi niya, pahabain niyo ang buhay ng hari at paghariin niyo siya sa mahabang panahon sa pamamagitan ng kanyang mga lahi. Wow! Alam niyo isang magandang panalangin, Lord, pahabain niyo po ang buhay ko, makita ko ang mga apo ko. Lord, pahabain niyo po ang buhay ko, makita ko makagraduate lahat ng pamangkin ko. Pahabain niyo ang buhay ko, Panginoon, makita ko ang prosperity at peace sa aming lugar. Lord, pahabain niyo ang buhay ko na makita ko yung mga isinilang na maliliit sa church na ikinakasal. Amen? It's a good prayer, right? Amen? Kaya yun ang pag-pray natin sa mga anak, humaba ang buhay ng ating mga magulang. Lord, humaba ang buhay ng magulang ko at nang dumating ang time, mailibre ko naman siya. Ano? Mapagpala ko siya, mapasaya ko siya. Ano pa? Sana'y maghari siya magpakailanman na kasama niyo, O Diyos, at ingatan niyo siya sa inyong pag-ibig at katapatan. At ako'y palaging aawit ng papuri sa inyo at tutuparin kong lagi ang aking mga pangako sa inyo. And this time, it's also good to pray for our government leaders. Tomorrow is our election. Pag-pray natin, Lord, yung mga mabubuting leaders, Lord, ingatan nyo sila at pahabain ang buhay po nila. Yung mga may masasamang plano sa aming bansa, Lord, Panginoon, baliin nyo ang kanilang plano at ano pa, parusahan sila, Panginoon. Amen. Dahil ang gusto po natin makita ay kasaganaan, kapayapaan at kaayusan sa ating bayan. Are you ready to pray? Amen. So ano po yung mga hilingin natin? Protection. Okay, huwag matakot bumiyahe, huwag matakot sumakay ng sasakyan o kung saan man pumunta. Let us ask for protection and ask for comfort sa mga taong nawalan po ng mahal sa buhay. Let us pray, let us thank the Lord sa mabubuting bagay na na-enjoy natin at anong hilingin natin para sa ating mga mahal sa buhay. At kaibigan, humaba ang buhay nila at banggitin mo kay Lord kung anong gusto mo ring makita bilang tao na mahaba ang buhay sa mundo. Lift your hands. Lahat tayo tumawag sa Panginoon. The house of God is a house of prayer. Lord, we ask, Panginoon, kumakatok po kami sa inyo ngayong umaga. Bigyan nyo kami ng protection. Lord, ang mga bawat isa sa amin na pumapasok sa trabaho araw-araw, ang mga bumabiyahe, Panginoon, ng malalayo upang sila makapaghanap buhay, upang sila, Panginoon, ay makadalaw sa kanilang mga magulang, kaibigan. Panginoon, may mga big events po sila, malalaking plano at magagandang plano ngayong month na to at sa taong ito. We ask for your divine protection to be upon each one of us. Our children, Lord, our grandchildren. Ingatan niyo po sila sa lahat ng pupuntahan nila, Panginoon. Ang presensya ninyo, ang mga anghel ninyo ay gumabay po sa amin. And we pray, Lord, for comfort sa lahat ng mga ama na nawalan ng anak, mga mami, Lord, na nawalan ng kanilang mga anak, Panginoon, nawalay, o mga nawalan ng magulang, Panginoon, nawalan ng kamag-anak, nawalan ng kaibigan. We pray, Father, na sa mga low moments ng kanilang buhay, Ikaw ang magbigay ng kalakasan sa kanila, magbigay ng comfort at matagpuan nila, Panginoon, ang kaligtasan na mula sa inyong mga pangako. Oh, Father, let your mercy fall upon those who are in sorrow, who are in pain because they lost a loved one. And thank you, Lord, sa mabubuting bagay. Sige po, magpasalamat tayo sa mabubuting bagay, Panginoon, na naranasan namin, na-enjoy namin, ang aming mga pamilya, kaibigan. Lord, ang aming hapagkainan na pinupuno nyo lagi, Panginoon, ng iyong pagpapala. Lord, ang mga naipundar namin mga gamit sa loob at labas ng aming tahanan, lahat ng ito ay galing po sa inyong katapatan at kabutihan at wala po kaming ibang pag-aalayan, Panginoon, ng pasasalamat at pagpupuri, kundi ikaw lang, Panginoon,
Panginoon, na mabuti, matapat, mapagmahal at mahabagin sa amin. And Father, we pray, pahabain niyo po ang buhay ng aming mga lolo at lola, ng aming mga magulang, ng aming mga anak at apo. Sama-sama kami, Panginoon, na ma-enjoy ang blessing mo. Panginoon, makita ang prosperity, Lord, at peace sa aming bayan. Ma-enjoy po namin lahat, Panginoon, ang pinagkatiwala mo sa amin. At higit sa lahat, magamit mo kami para sa inyong kaharian. Maging pagpapala kami sa iba na marami pong mga tao ang makilala sa pag-ibig mo, Lord, at sa grasya mo dahil po sa testimony po namin at Lord sa aming katapatan sa inyo. And we pray, Father, for our nation. Lord, lahat po kami na nandito, ang hinihiling, Panginoon, ay kaayusan, Panginoon, maayos na pagboto kinabukasan. At ang resulta, Panginoon, ay nilalagay namin sa inyong mga kamay. Lord, dalangin po namin ang mga mabubuting leader sa aming government. Bata man sila o may edad na, pero may puso po sila na maglingkod sa inyo at sa aming bansa. We pray that you protect them. Lord, ingatan nyo sila. Ilayo nyo sila sa anumang kasamaan at sakuna, Panginoon. Ingatan nyo rin ang kanilang buong pamilya. At Panginoon, dinadalangin po namin na sino man o Diyos ang may masamang plano. Panginoon, baliin nyo ito. Yung mga nag-iisip ng masama sa kapwa Pilipino ay hindi magtagumpay, kundi lahat lang ng magagandang plano na meron, Panginoon, hustisya, na merong pag-ibig at paggalang sa karapatan ng kanilang kapwa, merong pagkatakot at paggalang din sa inyo, Panginoon. Dalangin namin, sila ang mamuno sa amin, sila ang maghawak ng mga pondo, sila, Panginoon, o Diyos ang maparangalan, at sila, o Diyos, ang maupo sa mga posisyon na kailangan ng aming bayan. Father, bigyan nyo ng karunungan, katalinuhan, ang bawat isa sa amin sa aming pagpili sa kinabukasan. At Panginoon, pinagkakatiwala po namin ang lahat sa inyo patungkol sa aming kalusugan. Ang aming mga mahal sa buhay na, Lord, nasa tahanan, nasa hospital, nasa ibang bansa o sa probinsya dahil sila may karamdaman, we pray, Father, that you touch their sick bodies, restore their health, O God. And we entrust everything to your loving care. In Jesus' name we pray. Everyone say, malapakan po natin ang Panginoon. You may all be seated. And here's our brother Louis G. for our tithes and offering. Thank you, Pastor. At isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At para po sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon, basahin po natin ang Kawikaan 23 verses 4 to 5. Ang sabi po, huwag mong pahirapan ang sarili mo sa pagpapayaman. Sa halip, pigilan mo ang iyong sarili at isipin kung ano ang mabuti. Dahil ang kayamanan ay madaling mawala at tila may pakpak na lumilipad sa kalawakan tulad ng isang agila. So sa mundo po natin ngayon, kung isipin natin, no, napakatindi ng parang competition o yung paghahangad ng isang tao na magtagumpay sa buhay. Amen? Madali tayo mahulog dun sa pag-iisip na ang yaman o yung kayamanan dito sa mundo, yun yung sakutan ng halaga ng buhay o ng tagumpay. Maraming tao po, yung araw-araw, parang araw-gabi, talagang sobrang pagsisikap natin, no? Maaring nakikita natin or ginagawa natin to dahil ramdam natin yung, sabihin natin, yung gastos, yung pagtaas ng mga bilihin, para matugunan yung mga pangangailangan natin. Pero may mga ibang tao naman po, hindi na dahil sa pangangailangan. Alam niyo po kung ano na, bakit? Ito po ay dahil takot na sila nung tinatawag nating maiwan o mapag-iwanan o yung magmukhang bigo. Sa mga kabataan or mga young professionals, minsan iniisip natin, ay, yung mga kasabayan ko na graduates, ito na yung meron sila. Ako wala akong ganon. So, tinitignan natin o tinitingnan ngayon sa society na parang bigo ka kapag wala kang ganitong uri ng mga bagay. So, nangyayari po ngayon sa panahon natin, yung pera tila parang nagiging sukatan na natin ng tagumpay. Amen? Nakakalungkot po isipin na ang tanong na ngayon is, magkano ang ipon mo? Sa mga Kristiyano, ang tanong, magkano ang ipon mo? Hindi na po yung tanong na, gaano ka naging tapat sa Diyos? Diba? Madalas yun ay nakikita natin, gaano na ba kalaking ipon ko? Nalilimutan na or na-set aside na natin yung kaisipan na, tapat pa ba ako sa aking Panginoon? Nararanasan ko ba yung katapatan ng Diyos sa buhay ko? So dun sa binasa po nating verse, napakaganda po na paalala sa atin. Binibigyan tayo ng Diyos ng paalala dito na ang kayamanan, sabi po, parang ibong may pakpak. Although hindi naman po talaga natin nakikita yung mga pera nating may pakpak.
Pero ramdam natin na parang lumilipad po agad, no? Pagpasok sa ating bank account, the next day minsan wala na, di ba? So, madaling lumipad, madaling mawala, madaling maubos, at higit sa lahat, hindi po talaga siya maaasahan. So naway lagi na po nating tandaan na ito po'y likas na katangian ng kayamanan dito sa mundo. Okay? Madaling mawala, madaling maubos, yan po ang kayamanan dito sa mundo. Ang tanong ngayon po sa atin, sa gitna ng ating paghahanap buhay at pagsusumikap, amen po ba? Lahat tayo nagsusumikap, lahat po tayo may ginagawang paraan upang matugunan ang pangangailangan natin. Ang magandang katanungan po dito, paano tayo mananatiling tapat sa ating Diyos? Di ba? Na hindi lang po tayo nakatuon doon sa kayamanan natin, sa halip nakatuon pa rin po tayo sa ating Panginoon. Paano pa rin tayo magiging tapat sa pagkakalob natin sa Diyos? Una, magandang matandaan po natin dito na ang kayamanan ay hindi talaga matatag. Hindi po siya matadag o matibay na sandigan. Sa isang iglap, sabi po sa verse 5, sa isang iglap ang kayamanan ay mawawala o nawawala. Ang pera po ay pabago-bago. Amen? Dati may 5 pisong papel. Ngayon, iba-iba na rin po ang kulay ng 5 piso. May kulay tanso, may kulay na silver, di ba? Maaring darating ang panahon, wala na po tayong makikitang 5 piso. Ang pinakamababa ng pera, 20 pesos o 50. Di po ba? Nagbabago-bago rin ang halaga ng pera natin. Ang nabibili noon, halimbawa ng Biogesic para sa may karamdaman. Dati 3 pesos makakabili ka. Ngayon magkano na po? Pag masakit ng ating ulo, 10 piso, 12 piso. Di ba? Lalong sasakit ang ating ulo dahil sa pagtaas po ng presyo. So bakit pa bago-bago? Kasi maaring dumating ang sakit, maaring dumating ang trahedya o krisis na anumang pong naipon natin, biglang mawawala. Amen? Ganon kabilis. Sa isang iglap lang. So ang paalala po dito sa atin, huwag tayo magtiwala sa kayamanan natin na madaling mawala. Kasi kung dito po tayo nakaangkla, kung ang puso po natin ay nakaangkla sa kayamanan dito sa mundo, mabibigo po tayo. Pag naubos po yan, mabibigo po tayo. Pero kung ang tiwala po natin ay nasa Diyos, ang makakamtan po natin ay kapanatagan kahit walang kasiguruhan sa pananalapi. Experience nyo na po ba yun? Na sabihin natin, sapat yung natatanggap natin o minsan kulang, pero may kapanatagan ka sa puso. Alam mong tutugon ng Panginoon. Alam mong may pag-provide ang Lord sa buhay mo. Bakit? Kasi hindi ka po nakatingin doon sa kayamanan mo. Nakatingin ka sa Panginoon. Naging tapat ka sa Panginoon. Amen po? So wag nating gawing basihan yung seguridad ng laman ng ating mga pitaka, ng ating wallet. Ang bawat tao, madalas dyan po tayo nakatingin. Pero gawin po nating basihan yung katapatan natin sa Diyos. Amen po? Kapag alam mong tapat ka sa Lord, alam mo ring tapat siya sa'yo. Alam mong may matatanggap kang biyaya sa Kanya. So ang pagkakaloob po sa ating Panginoon ay pagsasanay ng pagtitiwala sa Kanya bilang tunay na tagapagtustos ng ating mga pangangailangan. Amen? Pangalawa, ang pagkahumaling sa kayamanan ay nakakapagod. Ano pong sabi dyan sa verse 4? Huwag mong pagurin ang iyong sarili sa paghahangad na yumaman. Nakakapagod po ang paghahangad ng yumaman. Amen? Hindi masama ang magtrabaho. Alam po natin yan. In fact, ginawa po tayo ng Panginoon upang magtrabaho. Nilikha po talaga tayo na magtrabaho ng ating Panginoon. Pero kapag ang layunin natin ay yumaman lang, nawawala po yung direction natin spiritually. Amen? Nawawala po yung heart natin para sa Panginoon. Ang nangyayari po sa atin, na-attract po tayo ng mga material things ng mundo, ng kayamanan ng mundo, ng halaga ng mundo, nawawala na po yung pag-ibig natin sa ating Diyos. And then the next, nahihirapan po tayong magkaloob sa Kanya. Bakit po? Kasi mas matimbang na pala yung kayamanan ng mundo kaysa sa katapatan natin sa ating Panginoon. Mas matimbang na pala yung mga yaman natin, yung laman ng pitaka natin, kaysa sa pagkakaloob natin sa ating Diyos. So kapag inuna po natin ng Diyos sa ating pananalapi, ang kapalit po nito, binibigyan niya tayo ng kapahingahan sa ating puso mula sa ating pagkabalisa. Yes, in this world, minsan, there's a lot of things to worry about. Amen? Day after day, marami kang pwedeng isipin, alalahanin. Pero kapag may Diyos ka sa puso, pag nasa puso mo ang Lord,
may kapahingahan ka, may kapayapaan ka, hindi ka mababalisa. Kasi bibigyan ka niya ng kapayapaan at sabihin niya sa'yo, ito ang salita ko. Panghawakan mo anak, magtiwala ka sa akin, ako ang iyong ama. Pangatlo, ang katapatan sa Diyos ay mas mahalaga kaysa kayamanan. Can I hear amen? Ang katapatan po natin sa Panginoon, bigyan po natin ito ng higit na halaga kaysa sa kayamanan dito sa mundo. Sa bandang huli, tandaan po natin, ang Diyos ay hindi interesado sa laki ng iyong kita. Saan po kaya interesado ang Panginoon? Kundi, interesado ang Panginoon sa kalagayan ng ating puso. Hindi po sa laman ng ating wallet. Hindi sa laki ng ating tinatanggap linggo-linggo o buwan-buwan. Interesado ang Panginoon sa puso po natin. Ang pagbibigay po natin sa Panginoon ay hindi tungkol sa pera. Ito po ay tungkol sa katapatan natin sa Kanya, isang pusong nagpapakumbaba, isang pusong kumikilala na ang lahat ng meron po tayo ay galing sa Diyos. Amen? So halimbawa po, mga minimum wage earner, sabihin natin, may mag-asawa, minimum wage earner. Alam natin ngayon, maaaring 645 pesos. Paano maipagkakasya sa isang araw? Yun po yung tapat nila. Pero pinakita nila yung katapatan nila sa Panginoon. Kahit minsan ramdam nila yung kakapusan, minsan ramdam nila na parang, alam niyo po yun, hindi sasapat yung kinikita nila. Pero dahil tapat ang Lord sa kanila, napapansin nila, bakit may kinakain pa rin kami? Bakit may panustos pa rin kami? Bakit may kapayapaan pa rin sa puso namin? Hindi tayo, or maaring ang mag-asawang ito, hindi sila yumaman sa paningin ng mundo, pero sagana sila sa biyaya ng Diyos. Kasi randam po nila yung katapatan ng Diyos sa buhay nila. So kung ang puso po natin ay tapat, hindi hadlang ang maliit na kita sa pagkakaloob sa ating Panginoon. Bakit? Mas tinitignan po ng Diyos ang ating katapatan sa Kanya kaysa sa halaga po ng ipinagkakaloob natin sa Kanya. Muli, tandaan po natin, ang pera ay may pakpak. Hindi man po natin nakikita, pero bigla po yung nawawala. Gayunpaman, ang puso po natin, ang puso ng taong tapat sa Panginoon ay tila may ugat na nakabuon po dun sa pagmamahal niya sa Diyos, sa katapatan niya sa Diyos. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa bank account po natin, kundi sa relasyon natin sa Panginoon at sa pagtitiwala natin na siya ang tunay nagbibigay po sa atin ng ating mga pangangailangan at tumutugon po ng ating mga pangangailangan sa ating buhay. Muli, sa ating pagkakaloob, saan po ba nakaugat ang ating tiwala? Sa Diyos o sa pera? Tapat po ba tayo sa ating Panginoon? Kahit na mahirap ang ating kalagayan? At higit sa lahat, maitanong natin sa ating sarili, paano natin maipapakita sa Diyos na mas mahalaga siya kaysa sa ating kayamanan? Amen po. Sa ating pagkakaloob, muli, we have designated envelopes. The red, it is our tithes. The 10%, it belongs to the Lord. Let's bring it back faithfully to our God. Sa ating po mga offerings, we have 3 different colors. Sa blue, it is for our special projects. All the improvements po ng ating church ay dito po natin kinukuha. Sa ating white envelope po, ito po ay para sa ating mission fund. Nagamit po natin yung pondo na nalikom natin dito kahapon. Doon po sa ating Kids Fest 2025 po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, nakapagtanim po tayo ng salitahan ng Lord sa ating mga kids this 2025. And of course, sa ating brown envelope para po ito sa ating balik pondo, para sa ating sanctuaryo. Nagkaroon po tayo na maayos na bahay-sambahan dahil po sa pag-iipon natin at pagkakaloob po natin sa ating brown envelope. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay manalangin. O Panginoon, na aming Diyos, tapat po kayo sa aming buhay. Damad namin, Panginoon, ang inyong pag-ibig, Lord, bilang aming Ama na nasa langit, Lord, na nakakaalam, Panginoon, ng aming kinabukasan, nakakaalam, Panginoon, ng aming mga agam-agam, Panginoon, sa aming puso. Kaya po ngayon, Panginoon, makita niyo po sa amin na higit kang mahalaga sa anumang kayamanan na meron kami dito sa mundo. Hais namin iparating sa iyo, Panginoon, ang puso naming sa iyo, nagtitiwalang lubos, Panginoon, pagsapit sa aming buhay,
buhay dito sa mundo, Panginoon. Kaya po, Lord, malugod kayo sa aming pagkakaloob, Panginoon. Anumang halaga ito, Panginoon, alam namin, Lord, na ito'y magbibigay, Panginoon, ng kapurihan sa iyo, nagbabalik, Panginoon, ng pag-ibig namin sa iyo, Panginoon, at nakalakip dito, Panginoon, yung katapatan namin sa iyo, Panginoon. Muli, Lord, itinataas ka namin sa aming buhay, naway maranasan muli namin ang pag-agos ng iyong biyaya sa aming buong pamilya, Panginoon. Tinataas ka namin at pinararangalan sa umagang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Let's give to the Lord our tithes and offerings. Good morning, Solid Ground. Palakpakan po natin ang Panginoon. At isang palakpak ulit para sa Kids Fest, sa success ng Kids Fest kahapon. Bagamat napakaraming umattend ng Kids Fest, marami rin po ang hindi namin nakasama. So, may mga may lagnat, may mga hindi pwede. So, let's pray na maging okay na ang mga bata. Also, yung mga next na nating events ay syempre may youth retreat tayo. Tapos meron din tayong night of worship for this year. So, at marami pa tayong mga events na syempre naka-line up. So, thank you for all your support. Bukas ay election na. Yan. Naalala niyo po ba nung nandun pa tayo sa T. Samson Church? Sunday, ang daming mga bumubusina sa gilid natin, di ba? Kasi nga, nangangampanya sila sa T. Samson Road. Pero ngayon, tahimik na. Pero yes, I hope maging safe ang inyong pagboto bukas at pagbiyahe kung malayo man ang inyong pagbobotohan. At nakalista na yung mga iboboto natin para bukas. Una sa lahat, can I greet all mothers a happy Mother's Day? At sabihin nyo rin sa katabi nyong mother, Happy Mother's Day! At dahil dyan, of course, ang message natin ngayong umaga is a mother's love. A mother's love. Alam niyo po, kung pag-uusapan natin ang pag-ibig ng isang ina, talagang hindi kulang ang isang Sunday. Baka isang taon natin pag-usapan sa dami ng sakripisyo na ginagawa ng isang ina. Pero gusto ko mag-focus this morning sa example ng Bible dito sa isang nanay. Ang pangalan niya ay Hannah. Sabihin nga natin, Hannah. Hannah. Si Hannah po ay nasa Book of Samuel, 1st chapter. Yan po ang i-discuss natin. Pero bago tayo pumunta sa buhay ni Hannah, gusto kong mag-explain muna kung ano ang kalagayan ng Israel during this time. And let me explain it by this illustration. Nung bata po ako, grade school, mahilig po kaming magsaranggola. Sino dito nakatry magsaranggola? Yeah? Kayo ba yung dahilan ba't nasa mga kawad ng kuryente, yung mga plastic? So mahilig po ako magsaranggola. At one time, pinapanood ko tong kaibigan ko, sinasamahan ko siyang magsaranggola. Yung ginamit niyang tali, kasi may klase ng tali yun di ba? May matitibay na tali, may mga hindi matibay. Yung ginamit niyang tali, hindi matibay. Di ko na maalala kung anong klase. Sinulid ba yun? I don't think pwede yung sinulid. Masyadong manipis. Pero nagpapalipad siya at ang layo na ng saranggola niya. Ang lakas ng hangin, kailangan niya ilarga. Sa mga hindi nagsaranggola, larga is bibitawan mo ng bibitawan. Kasi pag masyadong tensyonado, baka mapatid yung tali. So kailangan niyang ilarga ng ilarga hanggang sa hindi na kaya, mauubusan na siya ng tali niya. Ang lakas-lakas ng hangin, sabay after a while, yun, naputol yung tali.
At ano ang nangyayari sa saranggola pag napuputol yung tali? Siyempre, mukha siyang lumilipad. Nasa langit pa rin naman, sa clouds, layo naman. Nasa taas pa rin naman, pero unti-unti, siya ay pabagsak ng pabagsak. You see, yan ang itsura ng Israel during this time. Ang Israel, nagsimula sila, naalala nyo, kay Moses, kay Joshua, ang lakas ng kapit nila. Kung ang saranggola ay ang Israel at ang Diyos yung nagsasaranggola, ang lakas ng kapit nila sa Diyos. Hindi nila mapuntahan yung gusto nila puntahan, pero nakakalipad sila at stable sila at talagang hindi sila delikado. Pero dahil napakalakas ng impluensya ng neighbors ng Israel sa Israel, yun na hinayaan nila na mapasama sila sa influence ng mga neighbors nila hanggang sa maputol yung connection nila kay Lord. Ang problema, mukhang lumilipad pa rin ang Israel, mukhang namamayagpag pa rin, pero hindi nila alam, unti-unti na silang bumabagsak hanggang sa kailangan mo nang pulutin yung saranggola mo sa pangalawang kanto dahil wala na, ang layo-layo na. Yun po yung sitwasyon ng Israel, nung time ni Hannah. So, ito yung mga time na nagpapadala si God ng judges. Kilala niyo yung mga judges? Di ba? Isang judge, si Samson. Sino pa ba ang mga judges natin? Naalala niyo? Jephthah, yan. Samson nga, sabi ko. So, very good. So, tama. Nagpapadala si God ng judges kasi meron sanang magsalba sa Israel sa kanyang paghulog. Gusto ni God ma-establish pa rin yung connection. Pero yun na nga, magpapadala ng judges, hindi perfect yung judge, mananalo ang Israel sa laban, pero uulit ang Israel sa pag-disconnect kay God. So nandito tayo sa sitwasyon na yan. Hanggang sa pinadala ni God, si Samuel. At sino ang nanay ni Samuel? Si Hannah. Hindi basta-basta na pinadala si Samuel. Ipapaliwanag ko at papakita ko sa inyo kung ano yung naging steps para magkaroon ng change ang Israel through a mother's love. Amen? Can we bow our heads and pray? Dear God, we thank you, Father, for the opportunity to celebrate mothers, to celebrate you in the lives of our mothers. Father, nawa marami kaming matutunan sa aming pag-aaral ng inyong salita. At Lord, we pray that ilayo nyo kami sa mga isipin namin, sa distractions, Father. Allow us to focus on what you really want to tell us this morning. In Jesus' name we pray. Everybody said, Amen. So our passage is in 1 Samuel chapter 1, verse 1 to 28. Let's start with verse 1. There was a certain man of Ramathaim Zophim, of the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, the son of Jeroham, son of Elihu, son of Tohu, son of Zup, and an Ephrathite. He had 2 wives. Nako, Kuya Chris, pwede na ba 2 wives? Nasa Bible, discuss natin. The name of the one was Hannah, and the name of the other, Peninnah. And Peninnah had children, but Hannah had no children. So, gusto ba ni God na dalawa ang asawa? Sino dito? Hindi, joke lang. Huwag niyo sa... Dapat wala. Pero, originally, ang design ni God sa marriage, isang asawa. Amen? Tignan natin yung Genesis 2:24. Therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Walang sinabing hold fast to 2 or more wives. Isang asawa lang dapat. Yun ang gusto ni God. Ngayon, dahil nga minsan may mga pagkakataon na hindi nagkakaanak, kumukuha sila ng pangalawang asawa. It's not really yung design ni God, pero nangyayari yun. Mahirap po ang may 2 asawa. Kung si Pastora, 2 Chris, pabigat yun. Mas mabigat kung 2 Chris ang nasa buhay ni Pastora. Sabi nga nila, yung isang asawa lang, mahirap na eh. Amen ba doon? 2 pa. Napakahirap. Pero dito, kung maalala nyo, may mga neighbors ang Israel na ibang countries na pinapractice ang polygamy. Polygamy means more than 1 wife. Pwedeng 2, pwedeng 3 asawa.
And hindi ko alam kung nababalitaan nyo, pero sa Western world, sa US, sa Europe, pinapayagan nila ang 2 hanggang 3 asawa. Relationships. Alam nyo ba to? Merong mga relationships ngayon, in this world, in this time, 2025, na okay lang magkaroon ng isa pang boyfriend, isa pang girlfriend, bukod sa isa. Kaya nakakalungkot. Kilala niyo ba si Abraham? O, diba? Nagagalit yung bata doon sa mga gumagawa ng masama. It's okay, be. So, kilala niyo ba si Abraham? Sino asawa ni Abraham? Si Sarah. Siya lang ba? May isa pa. Si Hagar. Pero kung isipin niyo, bakit nagkaroon ng isa pang asawa si Hagar? Dahil hindi magkaanak si Sarah. Okay? We have to understand, ito yung panahon sa Israel na pag wala kang anak bilang babae, napaka-pangit ng tingin sa'yo. It's as if cursed ka. Cursed ka ng Panginoon. Look, ang blessing ng Panginoon, ganito mag-bless ang Lord, bibigyan ka ng maraming anak. Pero hindi ibig sabihin na pag wala kang anak, curse na yon. Meron silang pinaniniwalaan ulit, nakakaiba. It doesn't mean na curse ang isang tao. Did it mean na curse si Sarah? Pero ang problema, si Abraham, he took matters into his own hands. Ginawa niya ng paraan na magkaanak, kasi pangako daw ni Lord, kinuha niya yung maidservant na si Hagar, at ayun. Alam niyo po, when we disobey God, at gumagawa tayo ng man-made solutions, mas maraming problemang dala-dala yun kaysa solusyon. Amen? Kapag ginagawan natin ng man-made solutions. Dahil sa ginawa ni Abraham na kinuha si Hagar, nagkaroon tuloy siya ng broken family. It's a broken family. Ang sakit na yung anak mo, kinailangan palayasin, pinapunta sa wilderness. Si Jacob, ilan asawa ni Jacob? Una, mahal na mahal niya si Rachel, di ba? Pero dinaya siya ni Bianan, ni Laban, di ba? At yung ate na si Leah ang pinakasal muna. So naging 2 ang asawa ni Jacob. At dahil doon, yung mga anak ni Jacob, ano yung problemang nangyari sa mga anak ni Jacob? Si Joseph, tuloy, binenta ng mga kapatid. Nagkainggitan, problema. So, ang heartache ng buhay ni Jacob hanggang sa huli. Naalala nyo, nung pumunta pa sila ng Egypt, naiwan si Benjamin doon, it was a heartache. So, whenever ang tao nangingialam sa design ni God, nagkakaproblema po talaga. Pero ang maganda lang kay God, kahit may problemang nangyayari, may mga mistakes na nangyayari, ay ginagamit to ni Lord para maayos pa rin ang resulta. Tignan natin yung sabi ni Joseph sa Genesis, wala yata dyan, no? Genesis chapter 50 verse 20. Ang sabi ni Joseph, "You meant evil against me, but God meant it for good." So kung ano man yung mistake or evil na nagawa natin, hinahayaan pa rin ni Lord na maging maayos ang buhay natin. Amen? And that's why kahit na napakaraming mistakes na nangyayari, talagang ito si Hannah. Kasi si Penina ang naging kaaway niya, ang naging kalaban niya. Pero si Hannah, sa kabila ng pang-aasar ni Penina, malalaman natin mamaya, she endured a lot of pain. Number 1 point natin today, a mother endures much pain. Alam niyo po, minsan napakagaling ng mga mothers natin. Parang kayang-kaya niyang gawin lahat. Pero we forget that mothers endure a lot of pain. At ang story natin this morning, it starts with a mother that had a lot of pain. It was Hannah. Na gustong-gusto niyang magkaanak. Na hindi siya binebless ni Lord ng anak. Kaya ang akala niya, wala na, curse siya. But it's not true.
Tayo din mga Pilipino, minsan may mali din tayong naiisip pagka hindi tayo nagkakaanak o kapag may kakilala tayong hindi nagkakaanak. Sometimes iniisip natin, baka punishment ito ni Lord sa atin. Hindi kaya may mali sa pagkakagawa sa akin kaya hindi pa ako nagkakaanak. Sometimes we think that. Sometimes we blame ourselves. Sana inayos ko. Sana ginanto ko. We forget that God is sovereign. At siya ang bahala. Kung wala pa, wala pa. Darating ba? Let's have faith. Amen? Si Hannah, she felt it was a sickness. Akala niya, may sakit siya. Bliname niya yung sarili niya. Sabi doon sa 1 Samuel 1:11. And she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction, kung makikita mo, Lord, yung affliction, yung sakit of your servant, and remember me and not forget your servant, but will give to your servant a son, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall touch his head. Si Sarah din, di ba? Walang anak. Si Rebecca, yung asawa ni Isaac, hindi rin nagkaanak agad. Si Rachel na asawa ni Jacob, hindi rin nagkaanak agad. Si Leah yung nagkakaanak. Si Ruth with Boaz, di ba? And even si Elizabeth, yung pinsan ni Mary, hindi rin nagkakaanak. Ang dami pong babae sa Bible na hindi agad nagkakaanak. Does it mean curse yun? Minsan mapapatanong ka na nga lang, how come kung sino pa yung righteous, sila pa yung hindi nagkakaanak? And let me tell you, may iba namang extreme. Meron namang taong ayaw talaga magkaanak. Nakamit na ba kayo ng ganon? May mga taong ayaw nila kasi feeling nila it's more freedom for them. Makapag-travel, di ba? At makakabili ng kahit anong gusto nila, hindi kailangan mag-save sa pag-aaral. Ito yung isang extreme. Yung career nila, mas lalong lilipad. Magiging CEO agad sila, o manager, o presidente, o anuman. At ayaw nila minsan na pagdaanan ng katawan nila yung panganganak. May mga ganong klaseng tao naman. Ang mahirap doon, this is a true story. I wanna share it to you. Totoong nangyari to. It happened in the US. May isang mag-asawa, yung babae ayaw talaga magkaanak. Hindi ako dadaan sa ganyan, ayoko, gusto ko mag-thrive yung career ko, sabi ng babae. Yung lalaki, yung husband, gustong-gusto magkaanak. Pero dahil syempre na susunod yung babae doon sa relationship nila, years went by, hindi talaga sila nagkaanak. One day, napilit nung husband na magkaanak sila. And pumayag na rin yung babae. So yan na, nagkaanak sila ng anak at may baby na sila. Ang problema, 3 months lang nag-cheat yung husband. So, syempre, hiniwalayan ng wife yung husband. At ang nangyari, yung wife na ayaw ng anak, nagkaroon siya ng anak bigla, na siya na lang bigla mag-isa. Alam niyo po ang ginawa ng babae? Pinaglaban pa rin niya yung ayaw niya magkaanak, kahit nasa mga arms niya na yung anak niya. Sa korte, sinabi niya na ayokong alagaan ng anak ko, ibibigay ko na lang sa relative ko. At yung husband, wala na rin. So yung bata na 3 months, nasa relative na lang, at single na ulit yung lalaki at babae. And I'm just thinking, when I look at Amo and I learn about this story, hindi ko kaya. Sa mga nanay at tatay, yung isipin mo lang na iwanan, kahit 1 segundo yung anak mo, hindi mo kaya, tama. Pero ito, naging sobrang selfish. And this is a true story and it really broke my heart nung nalaman ko.
You see, sinasalamin ng istoryang to, yung pagiging makasarilinahan ng mundo natin. Yung kagustuhan na natin, yung pangarap na natin, ang gusto natin mauna, yung freedom at yung career. And hindi nila alam na ang mundo naglalay sa kanila. The world is lying to them because to have a child is sacrificial love. At kapag na-experience mo yung sacrificial love, doon magiging mas fulfilling. No? Mas marami tayong na-understand sa buhay, naiintindihan. Unconditional love. Ang daming matututunan. And isa pa, yung isang bata na tuwan-tuwa sa lahat ng ginagawa mo. Ako nga, minsan di ko maintindihan si amo. Minsan gaganon lang ako. Tapos, ganon lang ginawa ko. Ginulat ko lang. Grabe yung ngiti nung bata. Hindi mo alam. Ginagaya ka. Sabi ko, sige, tap, tap, tap. Nagtatap-tap-tap din siya. This person, ikaw ang kinukuhaan ng example ng mundo. And it's just so beautiful na may ganon klaseng nangyayari between a parent and a child. And my message to all couples, or kung may kakilala kayo na hindi pa nagkakaanak, alam na alam ni Lord ang desire natin. Nakikita niya lahat ng pagluha natin. And this is coming from sa amin who have experienced this a lot. Nakita niya yung minsang nakita mo may mag-ina, may mag-ama na nagsasakay ng anak niya sa jeep. Nakita niya yung longing mo na matulad sa ganon. Nakita niya yung longing mo, yung desire mo pag may nakikita kang naglalarong mag-ama sa mall. O yung mag-ina kumakain sa Jollibee. Yung alam niya kung ilang beses tayo nadismaya nung tinignan natin yung pregnancy test and it was still negative. Alam niya kung ilang beses na parang gusto mo nang tumigil manalangin, pero kailangan mo pa rin magpatuloy. Alam niya kung ilang beses mo naisip na parang nakakahiya naman. Ang gustong sabihin sa atin ni Lord ngayong umaga, lalo na sa mga waiting pa, mga ngaral 9:4, habang may buhay, may pag-asa. Do not ever give up. Keep praying. Keep trusting. Keep believing. Alam nyo, you will become the best parents sa magiging anak nyo. You see, if you all are already longing for someone who doesn't exist, imagine how much more you love them when you get to hold them in your hands. You're longing for someone who doesn't exist yet, pero mahal mo na kagad yung batang yun. And that's why you're gonna be the best parents. Amen? Never give up. Habang may buhay, may pag-asa. Verse 3, now this man used to go up year by year from his city to worship and to sacrifice to the Lord of hosts at Shiloh, where the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were priests of the Lord. Kilala niyo po ba si Hophni and Phinehas? Si Hophni and Phinehas ay pare sa panahon na to, pero napaka-corrupt po nila. Dinadaya po nila yung offerings ng mga tao, kumukuha sila para sa sarili nila. At kapag ang isang verse sinasabi na ito yung panahon ni Hophni and Phinehas, it means something deep. Katulad halimbawa, naalala mo ba yung nangyari nung panahon ni President ganito? Naalala mo ba yung nangyari nung si ano pa yung mayor? Di ba? There's a certain connotation kapag linilink ang pangalan ng isang tanyag na tao sa panahon. And this just shows na napaka-corrupt ng temple at this time. Napaka-corrupt ng pagsamba. Yung mga priests, actually si Hophni and Phinehas, ang ginagawa nila, they have sexual relations with the workers sa temple. And it's terrible yung nangyayaring desecration sa temple nung time na to. Verse 4, on the day when Elkanah sacrificed, he would give portions to Peninnah, his wife, and to all her sons and daughters. But to Hannah, he gave a double portion because he loved her. Oh. Though the Lord had closed
her womb. Husbands, cherish your wife for her being, not for her giving. You know, she will give as much as she can, but she won't be able to give everything you ask for. And that's why minsan kahit parang down ng asawa, hindi nabibigay yung kailangan, hindi nakapagluto, hindi nakapagligpit, it doesn't mean na magagalit na tayo sa kanila. Just because she's your wife at nag-vow ka kay Lord na aalagaan mo siya, this is the reason why we should cherish our wife. Amen? And that's why, husbands, let's treat our wives better. Amen? You know, our wives, hindi sila magiging perfect. Sino dito perfect ang wife? Papoging husbands. Meron ba? Siyempre lahat. Pero alam naman natin, they are not perfect. Pero let's start the romance ulit sa kanila. Amen? Sweet naman ni Alvin at doon, nagsisikuhan. Ang sweet nyo dyan, Husbands, ibida natin ang ating mga asawa sa publiko. 'Di ba? Minsan, sa publiko, baka nakikita pang nag-aaway. Simulan natin ibida ang ating mga asawa. Huwag natin awayin. You know, minsan kapag yung asawa lumapit sa isang husband, no? Alam mo, may problema ako, ganito, ganyan. Tapos yung husband, anong sinasabi? Ito naman, huwag ka naman ganyan. Feeling natin baka minsan drama lang. Hindi po. Seryosohin natin yung sinasabi nila. Minsan pinapagalitan pa natin. May problema na nga yung wife, pinapagalitan pa natin. Honey, masakit ulo, pupuyat-puyat ka, kaka-cellphone mo yan, sakit ulo mo. Yan, bala ka nga dyan, di ba? Huwag na tayong ganun. Kailangan mas maging maganda ang pagturing natin sa asawa natin. Alam niyo kung paano tayo nagtuturingan bilang brothers and sisters? Try natin i-apply same sa bahay sa ating asawa. Minsan kasi, mas masakit yung pagtuturing natin dun sa kabiyak natin, di ba? Kumpara sa strangers or sa friends. And that's why, kapag may extra kang pasalubong, pag may pasalubong ka, huwag kagad sa anak. Try nyo lang, no? Hindi para sa'yo to. Anong akala? Sa asawa ko to, sa nanay mo to. Try nyo. Baka umiyak yung mga bata. Pero, I just love na kaya, nagagalit na minsan sa akin si Pastora kasi pinapasalubungan ko daw siya ng mga matatamis. Kasi sweet ka eh. Pero, syempre, nung nakaraan, hindi ko masyadong napapasalubungan, pero na-realize ko, bakit hindi ko pasalubungan? Diba? Minsan, pupunta ako sa isang coffee shop, bibili akong kape, tapos nakikita ko may pastries, magugustuhan to ni Melly. Diba? Pasalubungan natin sila. Wag lang yung mga bata, di ba? Kapag halimbawa, sumweldo tayo. Wag lang yung allowance sa anak. Extra budget kay Mrs. Kuya Chris, sa kanya na nga lahat eh. Ay, ganun ba? Sige. May ko lang sabihin, yung pagtrato natin sa ating asawa. Amen ba, mga husbands? Yeah, hina Joke. Okay? Alam niyo, husbands, if tayo yung unang nalalapitan ng ating mga asawa para mag-share sa problems nila, wala tayong takot. Wala tayong takot na ilalapit nila yan sa iba. You know? And it's nice na may sharing. Sometimes kapag nag-share yung misis, pakinggan lang natin. Huwag natin i-solve yung problema kasi hindi natin kaya. Amen? Hindi natin kaya i-solve yun. Malamang nga, nagpa-process na ng solusyon yung asawa natin eh. Kailangan lang natin sila pakinggan. Amen? Mga misis yata umi-amen Pero, kailangan meron nakakapakinig sa kanila. Verse 6, and her rival used to provoke her grievously to irritate her. Yung rival si Penina. Because the Lord had closed her womb. So si Hannah,
naiirita na dito kay Penina, yung isang asawa. And talagang kino-compare yung kalagayan ni Penina kay Hannah na wala siyang anak. And sometimes this is the problem din na pinagdadaanan natin. No? Sometimes we compare our children to other children. Kino-compare natin na yung pinsan mo nga, ito yung course na kinuha, ikaw yan lang. Kino-compare natin na somehow dapat mas maganda yung sitwasyon ng anak natin. You know what? Si God lang talaga ang nakakaalam eh. Si God ang nakaka-guide. Minsan, nako-compare natin yung mga anak natin sa classmates nila, sa churchmates. And it's one thing na kailangan nating iwasan. Let us trust na ang Panginoon ang bahala sa kanila. You know, hindi rin natin pwedeng i-measure yung worth natin kung may anak tayo o wala. O kung ilan yung anak natin, di ba? Talagang ang Panginoon ang nagbibigay ng value sa ating lahat. Amen? As long as binibigay natin yung best natin, pinagpe-pray natin ng ating mga anak, magiging maayos. Hindi natin kayang kontrolin ang ating mga anak. Amen? Ang hirap. Yung mga kabataan dito, di ba ang hirap niyong kontrolin? Alam niyo yan, di ba? So, ang unang problema dito ni Hannah ay hindi siya magkaanak. At ngayon, binibigyan ni Penina ng problema si Hannah. Let's look at verse 7. So it went on year by year, as often as she went up to the house of the Lord. She used to provoke her. Therefore Hannah wept and would not eat. And Elkanah, her husband, said to her, Hannah, why do you weep? Bakit ka umiiyak? And why do you not eat? And why is your heart sad? Am I not more to you than 10 sons? Aba, hindi ba ako enough? Hindi ba ako parang 10 anak na? Sabi ni Elkanah. Hindi ko alam kung anong magiging reaction ng asawa natin kung ganyan natin replyan. Ang reply kaya ni Hannah dito, oo nga, no? Mas maganda pala ikaw kaysa sa 10 anak. And that's why, katulad ng sinabi ko kanina, hindi natin dapat sinosolve ang problema ng asawa natin. Sometimes, yes, masosolve natin. Sometimes, they need a favor. Pero, sometimes, nagsishare lang sila. Katulad ni Hannah dito, nagsishare siya kay Elkanah. And dapat pinapakinggan niya lang. And kung titignan nyo, si Elkanah may mga anak kay Penina. So, lugi. Kung makasalita siya na hindi ba ako enough, meron na siyang anak kay Penina. So medyo unfair dito sa Elkanah, no? Verse 9, after they had eaten and drunk in Shiloh, Hannah rose. Now Eli the priest was sitting on the seat beside the doorpost of the temple of the Lord. She was deeply distressed and prayed to the Lord and wept bitterly. Ang maganda sa mga taong may great faith talaga, yung distress nila, dinadala nila kay Lord. Yung dinadala nila yung problems nila sa Panginoon. And thank you. Ano to? Thank you. Wow, napagisang ba ako? Thank you. When they are distressed, they don't detach. They pray. Amen? That's why in times of pain, let faith remain. Ano ba tayo kapag tayo ay dumadaan sa problema? Tayo ba yung tipong nagre-rebelde sa Panginoon? O tayo ba yung tipong lalong lumalapit sa Panginoon? Itigil muna yung mga lakad ko, magpe-pray ako sa ating Panginoon. Hindi sinabi dito na sa distress niya ay tumakbo siya sa alak, sigarilyo, sa sugal o bisyo. You know, si Hannah ay tumakbo sa Panginoon. Verse 11, and she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your servant and remember me and not forget your servant, but will give to your servant a son, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall touch his head. Number 2, a mother prays faithfully. Si Samuel na magiging anak niya, he was so blessed dahil meron siyang nanay na mahilig mag-pray. Iba po talaga kapag ang magulang natin ay prayerful.
alam niyo po yung generational poverty. Are you familiar with generational poverty? It means, ganito, kung ang lola at lolo nyo lumaki sa matinding hirap, tapos yung magulang nyo lumaki din sa matinding hirap, yung mga tipong kumakain nung, ano ba yun, yung mga bigas na sunog, yung mga ganon. Yung mga kumakain ng asin, toyo, yung sobrang hirap. Diba? May mga ganon, diba? Pero kayo, nung kabataan nyo, may mga laruan kayo, tapos masasarap ang ulam, kahit lugaw yun. O kahit, di ba, may mga spaghetti, ang gaganda ng Pasko, may Christmas tree. Kung yung childhood nyo at yung paglaki nyo, medyo mas komportable kayo sa magulang nyo or sa grandparents nyo, that means yung mga nauna, break nila ang generational poverty. Yung poverty na pumupunta sa generation. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ma-experience yun. Diba? Marami sa atin malamang, baka lumaki tayo sa hindi kasing hirap ng mga magulang natin. Naalala ko, laging kinikwento yan ng mga tita ko at ng nanay ko na noon daw, namamasukan lang daw ang lola ko. At talagang pinagsasabihan siya, minumura siya, at ang liit ng sahod niya at masaya na sila pag may uwi ng talbos ng kamote. So, may hirap na pinagdaanan. Pero yung generation ko, dahil naghirap sila, dahil nanatili sila sa prayer, na-break nila yung generational poverty. And this is the point. If you are blessed with a mother who prays a lot, talagang ang generational poverty mawawala sa inyong buhay. Ang generational poverty, kayang hindi nyo ma-experience, lalo na ng mga anak natin. Because God is able to bless a prayerful wife. God is able to bless a prayerful mother. Amen? Kaya nga naman, let us appreciate yung pinagdaanan nila. Pag nagkikwento sila, alam mo, nung panahon namin, uy tara, upo tayo, yung panahon daw nila. Makinig tayo, dahil hindi nyo na-experience yun. I don't know, maybe some of us were still in the process, but let's all pray na tayo at yung mga magiging anak natin, hindi niya na kailangan ma-experience yun. Let's flip it a little bit. Kung kayo mismo prayerful at dumaan kayo sa hirap, imagine yung blessing na marireceive ng anak nyo. Because their parents were prayerful, because they trusted the Lord, kahit na may kasalanan na natempt silang gawin, hindi nila ginawa, dahil they wanted to provide a good example sa mga anak. And that can be the formula para ma-break yung generational poverty. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. And natutuwa lang ako kasi there's so many examples right here in this church kung paanong ang mga magulang talagang naging tapat. I remember sila Nay Nena. Nay Nena, yung kwento nyo, di ba? Nung kayo'y nagsisimula sa buhay, ilang plato? Dalawang plato. Pag may bisita, sa kamay na. O kaya, share sa isang plato. Di ba? And ang dami pong examples dito na talagang kahit kami na-witness namin, di ba? I remember si Shelo and si Francis, di ba? Shelo, I remember nung umattend kami ng debut mo ba yun? Pagpasok namin bahay, anday nakasabit na medal, nauuntog na ako. Itong mga medal na to, itabi nyo nga yan. And hindi mo naman masasabi na kayo ay nasa na marangya na kalagayan nung time na yun. Pero because of the hard work of the mother and father and the blessings of the Lord, and even Ate Ana was prayerful. Amen? And this is the reason, although wala na si Sister Ana with us right now, the legacy she left for a family that was able to bless Shelo and Francis with 4 kids. Sige, palakpakan po natin. Nung kailan lang, nagsiswimming sila sa Valenzuela, di ba? Sa Pasio Valenzuela. So, ang ganda ng mga blessings sa atin. Jay, di ba? 10 years ago, ikaw, Jason Magallanes, yes. Huwag kang maghanap ng ibang Jay. Jay, naalala mo, before,
pinag-uusapan lang na, this was 10 years ago, doon pa sa dating church, no? Doon sa dating lugar. And iniiyak natin sa Lord talaga, yung bumabiyahe pa siya ng iba't ibang province. At nahihirapan siya, kailangan niya hanapin yung mga pagkakabitan mo ng streamers ba yun? Hirap na hirap siya. Ginapang niya para makapag-aral ka, Yana. Ngayon, ang gaganda na ng suot ni Yana, di ba? Talagang nagpe-play-play pa rito, di ba? Pero minsan hindi natin na-appreciate yung pinagdaanan talaga ng magulang. Ang daming pinagdaanan para hindi natin mapagdaanan. Minsan nagkakwentuhan kami nila Brother Andy, Sister Mimi. Grabe no, yung mga kwentuhan natin, yung mga binabiyahin yung malayo, yung mga kinakarga nyo, na mga ibebenta nyo. Ewan ko, Kurt, may kinarga ka na ba na ganun karami? Meron na rin. Naabutan mo. Okay. Si Irish kaya, may kinarga? Wala. Okay. So nagsimula na yung break ng generational poverty kay Irish. Hindi niya na na-experience. Pero yung mga ginapang ng mga magulang nila. And now, we can say that God is bringing success in your lives. Pero dati, yung kinikwento nyo sa akin ng mga negosyong tinatry-try nyo. Dami, no? Ang dami yung tinatry. And ako, ang nakikita ko doon, yung character ng pag-try. And now, just because of prayer and hard work, we can see the real example kung paano hinahayaan ni Lord mabless ang pamilya natin. Amen? So many examples. Si Alvin at Jessica, di ba? Alvin at Jessica, hindi na natin sobrang kasi kulang tayo sa oras, pero ang daming pinagdaanan din ng couple na yan. Naalala ko, nung nasa Kamya tayo, si Jessica kamit ni Pastora sa kalsada. Sabi ko, sino yung kausap ni Pastora sa may kalsada umiiyak? Pinapagalitan ba yun ni Pastora? Or nangihingi ba yun? Pero beginner pa lang na believer si Jessica noon. And ngayon, yung anak pag-graduate na. Di ba? Talaga nga naman. Ilang dedication na ba ang ginawa natin sa inyong mag-asawa? Mga motor, kotse, van, ang dami na nating dinedicate. And it's just a blessing na nakikita natin yung change all around. And hindi ko man kayo maisa-isa, we know kung paano ang Panginoon nagbe-bless sa ating lahat. Amen? There was one more na naalala ko. CJ and Christian and Casey, your mom. Di ba? I think nagsisharing tayo last week, CJ, din sa table, di ba? Level 1. Ang ganda sinabi ni CJ kasi sabi niya, Kuya, naalala ko, nung bata ako, ini-invite kami ni Mama sa church. Pinagpe-pray niya kami, pero kinausap kami masinsinan ng nanay ko at sinabi niya na, pwedeng nagpe-pray kami, dinadala namin kayo sa church, pero kayo mismo ang dapat magkaroon ng faith. Hindi namin magagawa yung faith for you. Kayo mismo ang dapat magka-faith. Tignan mo nga naman, kompletong magkakapatid sa solid ground. You see, yung faithfulness natin kay Lord, it pours down sa generation na ibe-bless sa atin ni Lord. Minsan hindi natin makita Ngayon, nakikita ko si Amo lang. Bless si Amo, okay. Pero hindi ko alam yung mga magiging anak niya, yung mga magiging family niya, kung paano yun makaka-affect. And that's why, let's always trust in God. You know what? A life of purpose is born from a mother's prayer. Nagsisimula sa prayer ng isang mother na magkaroon ng purpose ang isang buhay. And that's why, young people, huwag tayo masyadong magalit sa ating mga magulang. Amen ba ron, young people? Huwag natin sila masyadong, iwasan natin sila na sigawan. Iwasan natin sila na mag-talk back tayo sa kanila. You know, they have no intention to harm you. None at all. Ang mahirap doon is, nare-receive nila ang distress from us. Let's love our mothers and fathers more. Amen? You know, ang sabi sa Exodus 20:12, honor your father and mother, then you will live a long, full life in the land the Lord your God is giving you. Mga kabataan, huwag natin ipahiya yung mga magulang natin.
Huwag natin sila ikahiya. Let's be proud of them. Minsan baka yung magulang mo, nahihiya ka sa trabaho nila. No. In fact, you should be proud. Kasi kung mas maganda na yung kalagayan mo as kabataan, that means ginapang nila yon para ikaw ay mapunta sa ganyang sitwasyon. Huwag tayong sumagot ng pabalang. Alam niyo yung halimbawa, meron kayong gumagawa kayo ng group project, di ba mga kabataan? Tapos ini-invite niyo yung mga klase sa bahay, di ba? Sa harap ng classmates mo, hi ma, mga classmate ko, let's be proud of our parents. Kasi sino ba ang ikaka-proud pa natin? Mga kaklase natin, doon tayo magiging proud? Sino? If there's one, or if there are people in your lives, young people, na dapat kayo maging proud, it's your parents. Because they will do anything for you guys. And they have limited time here on earth. You see, if tayo ang parents natin 40 na at mamamatay, average is 70, 30 na Pasko na lang yun. So, let's think about that. Ilang Miss Universe na lang yun. Divided by 4. Pero let's honor 7 Miss Universe. Let's honor our parents. Di ba? Katulad na sinabi sa Exodus. I-kiss natin sila, i-hug natin sila, iparamdam naman natin. Random, okay lang. Random. Kung wala dito ang magulang mo, do it later pag uwi. Kung nasa abroad ang magulang mo, video call. Paramdam natin sa kanila. Ipagmalaki natin sila. Ang dami-daming broken families sa mundo. If your family is together, gamitin mo ang opportunity to love them even more. Ang dami actually dito sa Philippines, OFWs ang families. Siyempre, pwede naman natin i-video call. Pero sa ang magulang nyo, physically nandito, wag natin sila i-despise. Let's show our affection. Idikit natin yung balat natin sa kanila and just really hug them. Kiss them. When was the last time you kissed your parents? When was the last time? It has to happen today, Mother's Day. Amen? Okay? I-kiss ang parents. Ang maganda doon kapag pinagmamalaki mo yung person, yung people, pag pinagmamalaki nyo ang magulang nyo sa inyong classmates, sa inyong friends, nahahawa sila nung pag-ibig na yon. Maaring meron silang masamang pagtrato sa magulang nila sa bahay nila, marirealize nila bigla na ikaw, meron silang kaibigan na parang ang ganda ng relationship. Parang gusto kong gayahin. And that's why okay lang yan. Imodelo natin, di ba? Ipakita natin at maging proud tayo sa mga magulang natin. Lahat ng kabataan, amen ba? Hina naman. Ano nangyari? Amen? Amen. Alam niyo ba yung team spirit? Pag sinabi kong team spirit, ano ibig sabihin? Pag sinabi kong team spirit, halimbawa sa basketball, team spirit, playoffs na, di ba? Pag sinabi kong young team na yan, may team spirit. Lalo na yung number 99, may team spirit yan. Ang ibig sabihin nun, itong player na to, yung mindset niya for the team. Hindi siya yung nagsasarili ng bola, hindi siya selfish. Kapag meron siyang idea para maging maganda ang play or maging maganda ang goal, talagang i-share niya sa team and he will be one with the team. Hindi niya lang suot yung uniform ng team, kundi nakikiisa at kaparte siya ng team na yon. Now let me give to you this word. Family spirit. What does it mean? Hindi ka lang nakaupo sa dining table para kumain. Hindi ka lang hindi ka lang natutulog sa kama mo, nag-i-stay sa kwarto mo. When we say family spirit, your spirit is with the family. You see, pwedeng may pamilya ka, wala naman akong ginagawang masama. Hindi nga ako umalis at sumama sa kaibigan ko, doon nga lang ako with my family. Pero nasa cellphone lang tayo. Pero hindi tayo nakikipag-engage. Pero hindi tayo nakikipag-usap.
See, wala rin. There has to be family spirit. Especially ngayon, kung lalabas tayo, let's talk. Let's talk with our parents. Let's talk with our moms and our dads. And let's revive the family spirit. Amen? And that's why, yung attitude natin. Halimbawa, kayo yung bunso. Yung role ng bunso, i-embrace nyo yun. Yung role ng panganay, i-embrace nyo yun. Yung role ng kapatid, i-embrace natin for our family. Because family spirit means being one with our family. Amen? Kapag ka nadaan kayo sa kitchen, madumi yung plato, ay si mama na yan. Tayo na. Di ba? Kapag yung aso mo, sobrang payat na at matutumba na, pakainin mo. Okay? Huwag nang hintayin. Kapag ka naglalakad kang nakapaa sa bahay at madikit, ay madikit, ayoko dito, sa kwarto na lang ako. Hindi, imap mo. Walisin at imap, di ba? Kapag ka late nang darating yung magulang, ay wala pang food, magpag-grab tayo, singilin natin kay mama. Ha? May rep kayo, tignan mo kung anong meron. May manok, may gulay, mag-chapsuy ka. YouTube, di ba? Tayo na yung magluto. Family spirit. Do you get it? Especially young people. Kaisa ka sa pamilya, hindi ka lang nandun at naghihintay pakainin at masahihin at kantahan. Let's be one with our families. Amen? Verse 12, as she continued praying before the Lord, Eli observed her mouth. Hannah was speaking in her heart. Only her lips moved, and her voice was not heard. Therefore Eli took her to be a drunken woman. And Eli said to her, how long will you go on being drunk? Put your wine away from you. So, nakapagtaka dito kasi si Eli na high priest, nakakita siya ng babae sa church at ang una niyang iniisip, lasing ka. Pinapakita dito na sobrang corrupt na ng church, ng temple, na may mga lasing pwedeng mag-exist sa loob ng church. And also, si Eli, ang mga anak niyang si Hophni and Pinehas, di ba nga corrupt? Sinasalamin din dito kung ano yung ugaling na experience ni Eli. So, yung pag-expose na yon, nakikita natin doon. And sometimes, katulad nito, si Hannah, pinagbintangan. Pinagbintangan siya, nagpe-pray lang siya pero pinagbintangan siya. And I was thinking of the times na, how come yung isa minsang taong nagpe-pray, especially katulad ni Hannah, wala pang anak, how come minsan napagbibintangan din, ano? And sometimes ganun. Sometimes may mga nakakapagsabi na, wala kayong anak kasi ang busy nyo kasi. Wala kayong anak kasi lagi kayong stress, magpahinga naman kayo. Baka wala kayong anak kasi lakwatsa kayo ng lakwatsa. Marami po tayong maririnig, you know. And nalalaman ko tong mga to dahil sometimes we counsel couples and this is sometimes what is said to them. Sinasabi pa, bilisan nyo na, tumatanda na kayo. And you know, we just have to look at how Hannah responded. Paano nag-respond si Hannah? Verse 15. But Hannah answered, no, my Lord, I am a woman troubled in spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but I have been pouring out my soul before the Lord. When you're blamed or misunderstood, answer with humility, not hostility. Minsan gusto nating sumagot ng pabalang. Gusto nating maging hostile, maging aggressive sa sagot. Pero ang paalala sa atin dito, katulad ng ginawa ni Hannah, let's answer in humility. Amen? Verse 16, do not regard your servant as a worthless woman, for all along I have been speaking out of my great anxiety and vexation. Then Eli answered, go in peace, and the God of Israel grant your petition that you have made to him. And she said, let your servant find favor in your eyes. Then the woman went her way and ate. And her face was no longer sad. They rose early in the morning and worshipped before the Lord. Then they went back to their house at Ramah. And Elkanah knew Hannah, his wife, and the Lord remembered her.
And in due time, Hannah conceived and bore a son, and she called his name Samuel. For she said, I have asked for him from the Lord. The man Elkanah and all his house went up to offer to the Lord the yearly sacrifice to pay his vow. But Hannah did not go up, for she said to her husband, as soon as the child is weaned, I will bring him, so that he may appear in the presence of the Lord and dwell there forever. Elkanah, her husband, said to her, do what seems best to you. Wait until you have weaned him. Only may the Lord establish his word. So the woman remained and nursed her son until she weaned him. Weaned, yung inalagaan, no? She took care of her son. Verse 24, and when she had weaned him, she took him up with her along with a 3-year-old bull, an ephah of flour, and a skin of wine. And she brought him to the house of the Lord at Shiloh, and the child was young. Then they slaughtered the bull, and they brought the child to Eli. And she said, O my Lord, as you live, my Lord, I am the woman who was standing here in your presence praying to the Lord. For this child I prayed, and the Lord has granted me my petition that I made to him. Last verse. Therefore, I have lent him to the Lord. As long as he lives, he is lent to the Lord. And he worshiped the Lord there. Our last number 3, a mother offers her child to God. Alam niyo po, ang nanay, no? And na-experience namin to mula nung nanganak si Pastora, talagang focus na talaga ang magulang sa anak. I remember si Roland at Elena, dito ba sila? Ayun, hi. Naalala nyo, Lan at Len, labas tayo ng labas nun. Nung dumating sila Clyde, ala na. Pero hindi namin sila sinisi. Ano ba yan? Selfish nyo naman? No. Because they were already mother and father. And this is what's good about godly parents. They know their priorities. Kapag parent tayo, we need to spend time na alagaan yung anak natin. Hindi tayo makapag-Boracay, baka hindi tayo makapag-beach or Batangas or Tagaytay. Pero once na tayo ay binayayaan na, we focus on our children. A mother gives up all her activities and focuses on her children. Naintindihan niya yung kailangan niyang gawin. You know, nung si Pastora po ay kakatapos lang manganak, no? At bumalik na kami sa church the following week. Kausap ko si Nailot, sabi ni Nailot sa akin, Kuya Chris, alam mo na kung bakit yung Mother's Day mas meaningful. Totoo naman, kasi nung nandun ako sa paanakan nila Ira, taga-tingin lang ako, taga-putol lang ako nung, Oli ka na, sali ka, ikaw taga-putol. Sige. Yun lang po yung trabaho ko, taga-putol. Tapos, bukod doon, wala na. Nakatayo na lang ako. Ang dami nangyayari, parang akala mo, restaurant na ang daming order. Tsak. Sige, kunin mo yung dalawa. Sige, papakpak. Ako, galing yun pala yun. Okay. Tapos si Pastora, hawak ko lang yung kamay. Tapos, yun na, manganganak na siya. Pero yun lang po lang trabaho ko talaga. Tapos nung lumabas na si Amo, yun, tinititigan ko lang si Amo. Yun na talaga po yung trabaho ko. So, na-realize ko at that time na iba po talaga ang pinagdadaanan ng mga nanay. No? Sabi nga nila, a mother bleeds twice. Una sa childbirth, pangalawa sa daily struggles and sacrifices na ginagawa niya para maalagaan ang anak. And the greatest gift a mother gives is not the life she bears, but the life she returns to God. Kapag binalik nila sa Panginoon ang isang bata, parents na nagsusupport sa mga anak nyo, sa mga plays natin dito, sa mga Kids Fest, dinadala nyo sa church for all our events, salute to you on how you allow your children to experience the work of the Lord in their lives. And siguro, makikita nyo naman, may balik. May balik. Amen? It's wonderful na makita na merong balik. Lahat itong support natin sa kanila. Deuteronomy 6:6-7, and you must commit yourselves
wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home and when you are on the road, when you are going to bed and when you are getting up. Let us teach, continue to teach. And that's why mothers and fathers, dapat updated talaga tayo sa ating quiet time, sa devotions. Dahil yung natututunan natin doon, yung life lessons na mabibigay natin sa ating mga anak. Amen? And that's why hindi dapat natin yun ini-skip gawin. Proverbs 22:6, start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. It's a blessing kung ang isang bata ay nagsimula talaga ng kanilang journey to the Lord dito sa church. Because you allow them na makilala ang Panginoon at such a young age. To conclude, alam niyo po ba na si Moses, bago si Moses ginamit ni Lord para mailabas ang Israelites sa Egypt, there was a woman na may problema. It was Jochebed. Jochebed was a woman, nanay ni Moses. Ang problema niya, papatayin yung anak niya. So gumawa siya ngayon ng parang higaan ng bata, pinaanod niya sa river, nag-survive si Moses, siya pa yung nag-alaga, and ang history na palabas ang buong Israel from slavery sa Egypt. Si Mary already had a problem nung buntis pa lang siya. At ang problema niya ay yung kahihiyan na dala niya dahil nga hindi maayos yung panganganak niya. It's not exactly yung kinasal tas ng anak. Kasi sa gitna ng kanyang engagement, dun siya nagkaanak. And that's why yung problema ni Mary, pero yung matinding faith niya para pagdaanan yon, there is a greatness na nangyari. Jesus was born and He was able to sacrifice His life for the whole world. Now we are brought sa story ni Hannah. Hannah na may problema, di siya magkaanak. Pinagpray niya, nang pinagpray, inalagaan si Samuel. And naalala niyo yung sinabi ko sa inyo na ang Israel nung time ay parang isang saranggola na nauhulog na dahil wala ng connection kay God. Well, si Hannah, nagkaanak ng Samuel, at si Samuel ang mag-a-anoint sa unang righteous king of Israel na si David. At because of David, ang bansang naliligaw, manunumbalik sa Panginoon. Just because si Hannah hindi nag-give up mag-pray, hindi nag-give up na manalangin at ialay ang kanyang buhay sa Panginoon. Moms, I want to tell you something tungkol sa storyng to. Si Hannah, nung nagkaroon ng si Samuel, dalawang bagay na gawa niya. Una sa lahat, nalinis niya ang temple. Naalala niyo, it was panahon ni Hophni and Phinehas. Nalinis niya ang temple dahil kay Samuel, dahil righteous si Samuel. Pangalawa, na-anoint niya yung magiging righteous king of Israel. So, here's what I want to tell you, moms and dads. You don't know kung anong future ng mga anak natin. Pero ang hindi mo alam, there's going to be a great work sa kanila na sakto yung timing ng dating nila sa mundo to be a great blessing to their community, to their schools, to the world. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, huwag tayong masyadong mag-alala. God is with us. You are doing a great work. Sometimes you blame yourselves. Napakarami niyong sinisisi na dapat din yung ginawa. As long as you connect with God, as long as you pray for your children, everything's gonna be okay. Amen? This morning, I wanna pray for the moms na nandito. So, can I invite every mom na pumunta dito sa harap? I wanna pray for all moms dito. And the congregation will pray for you. We will lay our hands on you. Sige, can I invite, lahat po tayo tumayo. We're gonna pray for all moms. At lahat po kayo na moms, mothers, lapit po kayo dito sa harap. Hallelujah, Jesus.
Moms, it all started with a mother's love. Yun nangyari kay Hannah. You know, it's such an honor for me na makaharap sa inyo. Each and every one of you, you are doing work that will change not just the lives of your children, pero yung mga lives na i-affect nila sa neighbors nila, sa community nila. And that's why we want to pray for you to keep holding strong. Hindi mahirap, hindi madali, no, moms? Maraming heartaches, tama? Marami kaming sakit sa ulo or yung mga kabataan. Pero ang kailangan lang ay maging tapat tayo kay Lord. Ang Panginoon ay tapat sa atin at mahal na mahal niya tayo. At siya ang bahala sa mga anak natin. Amen? If andito ang mother mo sa harap or ang asawa mo, pwede bang lapitan natin, dikitan natin? Kasi gusto ko, this is gonna be a family thing. Lapitan natin yung mother natin, yung asawa natin kung nandito sila. Sige, let's give konting way para makalapit ang ating husbands, ang ating mga sons and daughters sa ating mother. Sige po, medyo mag-space out lang tayo ng konti para makalapit yung iba. And you see, it's gonna be a great thing if the family prays for the mother mismo. You know, I can pray for the mothers, pero it's such a special thing kapag yung asawa at yung mga anak ang nagpe-pray sa inyo. Amen? Sige, lapitan nyo kung may iba pa. Wala na ba? Okay. Sige. First of all, before we pray, sa mga family members, anak, asawa, pwede bang mag-sorry ka lang sa iyong mother and tell them that you love them? Sige, just tell them kung ano ang Pastora, sorry sa lahat ng kasalanan ko. It's a special relationship we have for our mothers. Amen? Sige, let's lay our hands sa ating mothers and fathers. And if wala dito yung magulang mo, do it later with them pag-uwi nyo. No? Let's lay our hands. Father, in the name of Jesus, we thank you so much for our mother, for our wife, Lord God. We thank you so much sa kanila. They have given so much for us, Panginoon. And Father, uncountable, Lord God, yung mga sacrifice na ginawa nila for us. And Lord, right now, we just want to bless them. We want to show them that we love them so much, Lord. Father, I pray strength sa lahat ng moms na nandito. Father, kung yung iba sa kanila may health issue, may problem, Lord God, sa kanilang body, healing in the name of Jesus para sa kanila. Lord, there is so much more they're gonna do for your kingdom, for their families, Lord. And Father, we want them strong and able, Panginoon. So Father, kung meron silang sakit, chronic disease, isang bagay na binalita sa kanila ng doktor, Father, let your miracle flow, Lord, in their bodies, Lord, and healing be upon them in Jesus' name. Father, marami din silang mga isipin. Marami silang mga problema. Minsan yung budget, di nila alam kung paano pagkakasyahin. Minsan yung relationships, yung mga anak. Minsan yung mga kasama sa bahay, kapitbahay, yung family, yung relatives. Lord, ang dami-dami minsan naming iniisip. Ang dami-dami nilang hinaharap na problema. But Father, give them wisdom, Lord. Wisdom from heaven, Panginoon. Nawa, Panginoon, they handle themselves, Panginoon, and allow them, Lord, na makita na meron silang humility, Lord, pero meron silang strength, meron silang grace, pero Lord, meron silang katapangan, harapin, Lord, lahat ng kanilang mga pinagdadaanan. Father, allow them, Lord, to handle all the issues and problems, Lord. Hindi lang na meron sila, pati, Lord, ng mangyayari pa sa kanila, Lord, in Jesus' name. Father, sa kanilang pag-reach out sa inyo, sa spiritual growth nila, Panginoon, Father, kayo magpalakas nito, Panginoon. Kayo, Lord God, magbigay sa kanila ng inyong presensya sa tuwing kailangan nila kayo, Panginoon. Father, protect them, Lord. Lord, hindi na, yung iba sa amin, hindi na kasing bata ng dati. Father, every time nalalabas sila ng tahanan, protect them, Panginoon. Ano man ang transportation na sakyan nila, Panginoon. Gaano man kalayo ang lalakarin nila. Father, protect, Lord, yung kanilang bodies, Lord. Ang kanilang, any harm na pwedeng mangyari sa kanila, Father. Lord,
If recently nawalan sila ng joy, restore joy in their hearts, Father. Lord, allow for the family to help na magkaroon sila ng joy sa kanilang mga puso, Panginoon. Father, kung meron, Lord, mga broken hearts dito ng mga nanay, Father, be there for them, Lord. Bind them up, Panginoon. Embrace them with your loving kindness, Jesus. Father, encourage them, Lord God. It's going to be better because you are the God of their lives. And Father, Lord God, renew their faith, renew their strength. Lord, allow them to rest. Every time they are tired at matutulog, Lord, allow them na hindi mapuyat, Panginoon, kundi magkaroon ng full rest, full sleep, Panginoon. Allow them, Lord, to experience, Lord, yung rest, yung calm, Lord, sa inyong mga kamay. Father, we love our mothers, Lord, so much. And Father, we know na kayo po ang gagabay sa kanila at hindi po kayo, Lord, mag-give up sa kanila, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin ating mga mothers. Wow, praise God. Sa pa pong palakpak para sa Panginoon sa buhay nila.